Binuksan ko na ang membership sa aking channel. Maaari kayong maging member sa pag-click ng join na makikita sa tabi ng subscribe button. Ang mga members ang aking isa-shoutout sa mga video at magkakaroon sila ng badge. Ang nakaraan. Tinanong naman ng babae na kung paano nalaman ni Moyon na siya iyon kung tinago naman niya ang buong katawan niya. Sumagot si Moyon na sabihin na lang natin na nagbato siya ng bato at may tumalon na palaka dito. Ang ibig sabihin ng kasabihan na ito ay nanghuhula lang siya na magtanong at sumagot naman ang babae sa mapang-akit na tanong. Na-offend naman ang babae dahil kinumpere siya sa palaka. Tinanong ni Moyon kung may mapapala ba kung kanino siya ikukumpara kung hindi naman nagbabago ang essence niya. Lumingon sa kanya ang babae at nagpakilala. Siya ay si Han Sojin. Tinanong naman ni Han Sojin kung ano naman ang pangalan ni Moyon. At dito nagtapos ang pangalawang parte. Magsisimula ang pangatlong parte sa pag-anunsyo sa mga Cheon Sodan exam participants na magsisimula na mamaya ang second trial. Inutusan din sila na magpunta sa training center bago pa ito magsimula. Nagpunta na ang mga participants at may mga nagsasabi na pagod parent sila dahil mali ata ang pagtulog niya. May mga namangha din sa training center dahil sa laki nito. Sabi ng isang tauhan na dadating na mamaya ang trial examiner, kaya kailangan nila muna umupo at maghintay ng tahimik. Tinanong naman ng isang participant kung alam ba niya ang tungkol sa magiging trial nila. Habang nakaupo, tinanong ni Baek Ayon kung nakatulog ba ng konti si Moyon. Nagulat naman si Moyon dahil katabi niya si Baek Ayon. Nag-uusap naman ang ibang participants at inaasahan nila na madali lang ang test. Tahimik lang si Han Sojin. Nag-uusap naman ang kambal. Sabi ni Jang Hyuk na hindi naman sila siguro mag-eliminate ng marami sa kanila. Sabi naman ni Jang Hyun na hindi maaari dahil nagawa sa kanila yon kahapon. Ilang saglit lang, may nag-anunsyo na. Nag-congrats siya sa mga participants na nakapasa sa Trial of the Five Senses. Nagpakilala na rin siya bilang examiner ng second trial na Trial of Understanding. At siya ay si Zugyeon. Nagtaka naman ang ilang participants kung ano ang Trial of Understanding. Hindi pa nagsisimula ang trial pero mukhang masakit na agad ulo nila. Sabi ni Zugyeon na tinignan niya ang lahat pero mukhang pagod sila. Hindi naman sila pinagising buong gabi. At sinabihan din siya na binigyan sila ng maraming oras para magpahinga. Pero ngayon na nakikita niyang mga pagod sila, mukhang ang trial na ginawa nila kahapon ay nakakapagod talaga. Nagreklamo naman ang kambal at sinabi ni Jang Hyuk na, hindi lang iyon nakakapagod dahil kahit ang actual na labanan ay hindi naman ganon kasama katulad ng trial. Dagdag naman ni Jang Hyun na parang naglalaban sila sa pagitan ng buhay at kamatayan. Natawa naman si Zugyeon dahil umabot pa sa ganon ang trial. Tinanong ni Zugyeon kung paano niya ibibigay ang trial kung ganito ang mga kondisyon nila ngayon. Inutos naman ni Zugyeon ang mga tauhan niya na dalhin ang mga bagay na hinanda niya. Nagtataka naman ang mga ilang participants. Pinamigay ng mga tauhan ang isang inumin na kung tawagin ay Longjing tea. Nakakapagpalinaw ito ng ulo at nagpapaluwag ng blood vessels, at ang pinaka-importante pa dyan ay ang lasa at aroma at kahit ang kulay na rin, na nagmumukhang first-class tea beverage. Natutuwa naman ang ilang participants sa pagkuha nito. Dagdag pa ni Zugyeon na kahit sa battlefield, isa dapat ay may kasiyahan at kalayaan para magkaroon ng energy na lumaban. At sa authority niya bilang test examiner, bibigyan niya sila ng maraming oras. Pinarelax niya muna ang lahat at malayang mag-enjoy ang mga sarili. Ininom na ni Lee Bam ang kanya. Ininom na rin ng kambal. Ininom na rin nila Baek Haan at Baek Jien. Painom na rin dapat si Baek Ayon, pero sinabihan siya ni Moyon na ilagay lang sa bibig pero wag ito inumin,
dahil baka merong halo sa tea na iyon. Nagtaka naman si Baek Ayon dito, at tinignan lang ang tea. Maya-maya pa, tinanong ni Zogyun kung nasarapan ba sila. Sabi ng ilang participants na naramdaman nilang nawala ang pagod nila, at ang lasa at aroma ay talagang pang first rate. Bigla agad inanunsyo ni Zogyun na magsisimula na ang trial nila. Sa harap nila, meron mga bagay na halo-halo ng commonplace plants at mga mamahaling herbs na mahirap kunin. Ang trial task nila ay sobrang simple lang. Maaari nila gamitin ang lahat ng herbs na ito, kaya magiging maganda kung makakagawa sila ng antidote para sa sarili nila. Nagulat ang ilang mga participants dahil ano ang antidote na kailangan nila, at ano ang sinasabi niya. Ilang saglit lang, may umubo na isang participant at may dugo na lumabas. Nataranta na bigla ang lahat dahil sabay-sabay sila nagkaroon ng karamdaman. Nagalit si Baek Jian dahil isang lason pala iyon. Hindi naman matigil sa kakaubo si Baek Haan. Sabi naman ni Zogyun na maaari niya lang simulan ang exam sa pamamagitan na lasunin sila. Pero kung isipin nila, hindi ba't maraming beses din sila makakaranas ng mga lason sa future? Hirap na rin si Lee Bum. Dagdag pa ni Zogyun na ang tea na ininom nilang lahat ay may halong lason. Hirap na rin ang magkambal na sina Jang Hyuk at Jang Hyun. Dagdag pa ni Zogyun na paglipas ng oras, ang mga effects nito ay lalakas lang at ang kanilang isipan ay gugulo. Mawawalan din sila ng malay sa kalahating oras. Hirap na rin si Han Sojin. May kandila naman sa gitna at sabi ni Zogyun na matatapos lang ang trial sa mga oras na iyon. Kaya kailangan nila mahanap kung anong lason ang nainom nila at gumawa ng antidote para sa sarili nila. Dagdag pa ni Zogyun na kung nahihirapan na silang pagalingin ito, malaya silang lumabas kahit kailan nila gusto dahil papagalingin niya naman sila ng antidote na naihanda ni Zogyun. Lumabas na si Zogyun at nagsara na rin ang pinto. Nahihirapan na ang mga participants at sabi nila na, paano nila malalaman ang lason na meron sila? At kahit naman na alam nila gawin ang antidote, paano nila magagawa iyon sa kondisyon na meron sila ngayon? Sabi naman ng ilang na anong klaseng brutal na exam ito. Gusto na rin nila sumuko dahil sa trial na ito. Sa kabilang banda, tinanong ni Baek Ayon kung paano nalaman ni Moyon na may halong lason ang tea na iyon. Dagdag pa ni Baek Ayon na tinago na lang sana ni Moyon ito sa sarili niya, pero bakit sinabi pa niya sa kanya? Sumagot naman si Moyon na tinutulungan niya lang ang tao na kailangan mailigtas. Nagulat naman si Baek Ayon dito. Sabi naman ni Moyon na hindi ba't sinabi din iyon ni Baek Ayon sa kanya. Naalala naman ni Baek Ayon ang nangyari kahapon. Sabi ni Baek Ayon na kung kailangan ng tulong ni Moyon, sabihan lang siya, kahit hindi naman siya sigurado kung kakailanganin ba ni Moyon ang tulong niya. Sumagot naman si Moyon na hindi niya ire-reject ang offer ni Baek Ayon. Tinanong naman ni Moyon kung pwede ba niya malaman kung ano pa ang ibang specialties ni Baek Ayon maliban sa thread, dahil mukhang matagal pa sila maghihiwalay ng landas. Biglang naalala ni Baek Ayon na sinabi niya kay Moyon na ang specialty niya ay mga lason. At kaya sinabi ni Moyon na wag inumin ang tea dahil maaaring makahingi ng tulong si Moyon kay Baek Ayon na masolusyonan ang mga kondisyon ng ibang participants. Sabi ni Baek Ayon na kahit maraming uri ng lason, merong 5 base ang lason. Lumapit si Baek Ayon sa isang participant. Malamig ang katawan niya at may mga lumalabas na dugo. Sabi rin ni Baek Ayon na walang lumalabas na symptoms sa kanya, malamang ang lason na ito ay gumagana lang sa kung gaano karami ang nakonsumo. Ang Longjing tea ay may magandang kulay at aroma kaysa sa ibang tea. Kung ang lason na ginamit dito ay mga kulay at amoy na kailangan niyang magmask sa paggawa ng tea, at kung ang Murem Coalition ay hindi nagtatago na kahit anong klaseng lason,
Kapag pinagsama-sama ang mga clues na ito, ang base ng lason na ito ay maaring manggaling sa blood-dispersing poison or stingang snake poison. Tama ang sinabi ni Muyon. Dagdag pa ni Beck ayon na ang symptoms nila ay kilala pero meron lang ibang antidote, kaya mahirap malaman kung ano ang antidote na gagamitin. Sabi naman ni Muyon na hindi naman siguro issue ito kung alam naman ni Beck ayon ang pinagkaiba ng dalawa. Sabi naman ni Beck ayon na ang pagkakaiba nila ay kung meron itong resistance sa loob ng dantian. Sumang-ayon naman si Muyon dito at sinabi na, ang lason na iyon ay hindi nagsanhi ng kahit anong resistance sa dantian niya. Nagulat naman si Beck ayon dahil ininom pala ni Muyon ang tea. Pero nagtaka din si Beck ayon kung bakit maganda pa rin ang kalagayan ni Muyon. Sumagot naman si Han Sojin na malamang ininom ni Muyon ang tea kasama nila. Naisip naman ni Han Sojin na baka merong total poisons immunity si Muyon. Nababaliw naman si Han Sojin sa curiosity niya kung ano ba talaga ang identity ni Muyon. Sa susunod na panel, sa labas ng Martial Arts Alliance, nag-iisip-isip si Do-won sa malayo. Naisip niya ang pag-uusap nila ni Lee Gaem kagabi. Sabi ni Lee Gaem na ang Chian Sodan ay may mga sobrang practitioners. Tinanong niya rin na paano sila lalakas kung sa pagdami lang ng mga warriors. Pero kung ang ay dadagdag sa grupo ay ang mga kilala niya, magiging malakas sila. At yung Chian Dan lang ang sagot, at ito na ang panahon na iyon. Napapaisip pa rin si Do-won dito. Ilang saglit lang, biglang may kumausap kay Do-won at sinabi na, mukhang nahihintay ng resulta ng trial si Do-won. Ito pala ay si Zugyon. Sa Martial Arts Alliance, sabi ng mga participants na kung hindi dahil kay Beck ayon, babagsak na sana silang lahat sa entrance exam sa trial na ito. At wag na isipin pa ang death token, dahil baka mapatay talaga sila. Naiinis naman si Beck Haan dahil bakit nila pinupuri si Beck ayon dahil lang sa ginawan sila ng antidote. Sumagot naman si Beck Jian na paano nasasabi ni Beck Haan iyon pagkatapos kainin ang antidote na ginawa ni Beck ayon. Nainas lalo si Beck Haan dahil kumakampi si Beck Jian kay Beck ayon. Natutuwa naman si Beck ayon at sinabi na, masyado nilang pinupuri ang kanyang mababang kakayahan. Sabi naman ni Jang Hyun na hindi naman mababang kakayahan iyon. Sabi naman ni Jang Hyuk na ang kakayahan ni Beck ayon ay kakaibang uri. Tumingin naman si Beck ayon kay Muyon. Sa labas ng Martial Arts Alliance, sabi ni Do-won na nilito ni Zugyon ang mga participants sa pamamagitan ng paghalo ng stingang snake poison, pero malalaman pa rin nila iyon. Rare lang para sa isang tao na malaman at makakapagsabi ang pinagkaiba ng blood-dispersing poison at stingang snake poison. Sabi ni Zugyon na iyon talaga ang punto niya. Nagpakita si Zugyon kasama ang antidote pero nasalubong siya ng kanilang mga galit na titig, at parang susuntukan na siya. Sabi naman ni Do-won na mukhang ang resolba ni Lee Gaem lang ang makakapagpahirap sa kanila. Tinanong ni Do-won kung ano ang naiisip ni Zugyon. Tinanong naman ni Zugyon kung anong iisipin in particular. Tinanong ni Do-won kung may naririnig ba siya galing kay Lee Gaem. Naalala naman ni Zugyon ang bagong grupo na tinutukoy niya. Mukhang nakapagdesisyon na si Lee Gaem pero si Zugyon ay hindi pa. Pero kung titignan ang kondisyon ng coalition ngayon, nasisimulan niya ng sumang-ayon sa formation ng Yongchian Dan kung kinakailangan. Sabi ni Do-won na nakikita niya si Zugyon na nagplano rin na suportahan ang bagong grupo. Sabi naman ni Zugyon na ang sinasabi niya lang ay kailangan nilang mag-isip ng mabuti tungkol sa isyo na iyon. Dahil kung iisipin, ang weight ng Yongchian Dan ay mas mabigat pa kaysa sa Chian Sodan. Sumang-ayon naman si Do-won at sinabi na ang Chian Sodan ay ang shield, at ang Yongchian Dan ay ang sword, na isang double-edge.
Sabi ni Zogyon na ang best treatment minsan para sa infection na natira sa katawan ay putulin ito. Ang buong proseso ay magiging masakit at mapupuno ng dugo at luha, mas mabuti ito kaysa hayaan lang at mawala ang buhay. Dumating ang isang tauhan at sinabi na, ang preparations para sa second trial ay kumpleto na. Sabi naman ni Zogyon na susunod na lang siya. Naglakad na si Zogyon at sinabi na, ang hinihiling ni Lee Gayem kay Do-won ay maging head ng Yongcheon-dan, at naiisip ni Zogyon na ang isang tao lang na meron qualifications sa trabahong iyon ay walang iba kung hindi si Lee Gayem lang. Dagdag pa ni Zogyon na kahit ano pa ang sabihin ng iba, hindi ba't importante ang sariling sinasabi ng doktor. Tumingin lang si Do-won sa kanya. Sa susunod na panel, nagulat ang mga participants na kukuha pa ulit sila ng isa pang trial. Habang naglalakad, sabi ng ilang participants na hindi sila sigurado kung complete detoxified na sila pero kukuha na isa pang test. Tinanong naman ng iba kung gusto ba silang patayin, anong klaseng test kaya iyon, at paano nila malalaman. Sabi ng tauhan na ang test examiner ay nandito na kaya kailangan na nilang pumasok. Ang loob nito ay madilim at ang mga hakbang nito ay matarik, kaya kailangan nila magdahan-dahan para hindi sila madulas. Namangha naman ang mga participants na merong lugar sa underground, at ang mga stonemasons ay siguradong nagtrabaho ng mabuti dito. Biglang dumating naman si Zogyon at sinabi na, masyadong maaga pa para magulat. Ito ay ang front chamber ng underground practice catacombs, at marami pang mga kwarto maliban dito. Ang mga practice room ay mga lugar para sa practitioners na naghahanap papunta sa closed cultivation para sa special techniques. Pero ang daanan na nagkokonekta sa mga kwarto na ito ay gumagawa ng isang maze. Merong iba sa mga bagong members pagkatapos nilang makapasok unang beses ay naligaw at hindi na nakalabas pa. Inanunsyo na ni Zogyon na ang test na ito ay pangalawang parte ng Trial of Understanding at gaganapin dito sa underground practice catacombs. Ang test ay simple lang. Kailangan lang nila makalabas sa maze within half an hour. Kung hindi pa sila makalabas sa binigay na oras, bibigyan na sila ng death token. Nakatingin naman si Han So-jin kay Muyon. Dagdag pa ni Zogyon na inaasahan niyang walang maiiwan at makikita niya pa sila sa taas ng isang beses pa. Nagalit naman ang isang participant at sinabi na, hindi siya makapaniwala na nilagay sila sa isang lugar na papaikutin sila. Sabi ni Jang Hyuk na merong lihim na motibo si Zogyon, pinapakalma naman ni Jang Hyun ang kanyang galit na kambal na si Jang Hyuk. Sabi naman ng isang participant na ililigtas niya silang lahat sa ngayong round, dahil nakabisado niya ang mga daanan kung saan sila nanggaling. Dagdag pa niya na mukhang magagawa nilang mag-blow ng kanilang mga ilong kahit walang kamay ngayon. Natutuwa naman ang mga ilan at sinabi na, ang mga tao talaga dito ay may mga nakakamangha na kakayahan. Sabi din niya na tumayo na siya sa harap at gabayan sila. Nauna na maglakad ang ilang participants. Sabi ng isang participant na kapag nakalabas sila ng ligtas, siguradong bibilhan niya ng makakain ang lahat. Sabi rin ng isang participant na kailangan na nila sila sundan. Bumulong si Baekhyun kay Baekjeon na ang mga taong iyon ay matatalo sa ganong paraan. Sabi ng isang participant na nakakaramdam siya na onting vibration at tunog galing sa pader. Ang ibig sabihin nito na ang underground practice catacombs ay isang tuloy-tuloy na paggalaw na machine. At paano ba nila nalaman ito? Sabi ni Lee Bum na ang sect niya ay barrier sect at ang klase na machine na ito ay ginawa nila. Sabi ng participant na simula na bumaba sila para salubungin ang examiner, ang buong paligid ay nagsimula na rin mag-vibrate na may onting tunog. Sumang-ayon naman si Muyon sa sinabi ng participant. Dagdag pa ni Muyon na ang shifting machine ay hindi lang ang problema nila.
At ngayon nakikita niya na merong matamis na amoy na pumupunta kanina. Nagtaka naman si Han Sojin kung anong amoy ang tinutukoy ni Muyon. Inulit naman ni Jang Hyuk ang sinabi ni Muyon sa taranta. Nagtataka naman si Jang Hyun kung anong amoy ito at talagang matamis nga. Sabi ni Muyon na ang buong underground catacombs ay nagsisimula ng mapuno ng lason. Sabi naman ni Baek Ayon na hindi na nakakapagtaka pa ito dahil isang lason nga ito. Ayon sa uri ng exam na ito, gusto lang nilang hadlangan sila sa paghahanap ng kanilang daanan, kaya hindi nila gagamitin ang lethal poison. At dahil patuloy parent sila sa paghinga kahit naamoy na nila ito, dapat ay nalasan na sila. Sabi naman ni Jang Hyun na nasisimula niya nang maramdaman ang symptoms ng lason at ito ay vertigo. Sumang-ayon naman si Jang Hyuk at sinabing, nahihilo na rin siya. Sabi naman ni Baek Ayon na hindi niya pa sinasabi kung anong klaseng symptoms ito. Sabi ni Lee Bum na ang punto dito ay kapag mas matagal silang manatili dito ay mas mahihirapan silang makalabas. Tinanong ni Muyon kung anong pangalan ng isang participant, at ito ay si Woo Yeon-sib. Tinanong ni Muyon kung maaari bang mahanap ni Woo Yeon-sib ang labas. Sumagot naman si Woo Yeon-sib at sinabi na, kahit na alam niya kung paano gumalaw ang mechanism, kailangan niya makakita ng signs na kung saan ito nag-shift. Ang buong paligid ay madilim na walang pinagkaiba sa pagiging bulag. Kaya imposible na makalabas sila within an hour. Pero kung lahat sila ay magiging mata at tenga ni Woo Yeon-sib. Sabi ni Lee Bum na matutuwa siyang makatulong. Sabi naman ni Baek Jian na wala naman silang rason para hindi mag-cooperate. Sabi ni Muyon na pangunahan na ito ni Woo Yeon-sib. Nagsimula na silang maglakad. Sabi ni Woo Yeon-sib na tignan nila ang kahit na anong scratch or crack sa kisame, sa sahig, o sa pader. Dagdag pa ni Woo Yeon-sib na ipakita ito sa kanya kahit ang mga maliliit rin. Naisip naman ni Muyon na hindi niya makita si Han Sojin, at andito lang naman siya kanina lang. Tumalikod naman si Muyon, at biglang tinanong ni Baek Ayon kung hindi ba sasama si Muyon. Sabi naman ni Muyon na tumuloy na siya at susunod na lang siya. Naiisip naman ni Muyon na useless ito para mahanap ang labas. Kung tama ang naalala niya, ito ay fragrant snake jaws. Noong nahirapan ang mga tauhan sa mga injuries nila, ang nomads ng northern regions ay ginagamit ito bilang painkiller. At ginagamit lang nila ito ng pinakamaliit na sukat. Sa labas, sabi ni Zogyon na kapag patuloy peren nilang nalalanghap ang toxin, ang resulta ay magpapakita kung paano nakuha ng lason ang pangalan nito. Malalason sa matamis nitong amoy. Biglang naisip ni Muyon na matatapos silang pasukin ang snake's jaws. Nena si Muyon at sinabi na, bababaan niya ang paghinga niya hanggat maaari para mabagal dumaloy ang symptoms ng lason. Pero katulad din ng naiisip niya, may dumaloy na pulang likido pataas kay Muyon. Sabi ni Muyon na wala ng kwenta ito. Sabi ni Zogyon na ang takot at sakit na nakatago sa pinakamalalim na parte na isang tao, ginagamit ito para masuffocate siya. Nahirapan na si Muyon. Bumalik sa nakaraan, at may nagsasalita naman at sabi na, ang spilled blood ng kanilang mga kapatid ay nagsisilbi na magkaisa sila. Lalakas sila kasama ang dugo ng kanilang mga kaaway. At ngayon, siya ang magiging god ng Mush'in's blood. Sabi naman ni Muyon na malabo na ito at wala na sa kanila mabubuhay pa ng isang araw, kahit meron pang god sa kanila. Inutos ng God nila na dalhin ang puso ni Muyon. Umatake na silang lahat, at humanda na rin si Muyon. Sumuntok ng malakas sunod-sunod si Muyon at napatalsik ang mga umatake. Tumingin siya at tumalon para atakihin ang God. Nagkatitigan lang sila. Bumalik sa present at napaluhod si Muyon. Sabi ni Muyon na sa lahat ng bagay, mukhang hinayla ang alaala niya kung saan siya nakaramdam ng malalang pisikal ng sakit.
At habang siya na hindi makayanan ang mga effects, hindi na rin ito kaya ng iba. Naalala niya naman si Han Sojin. Kailangan niya bilasan at hanapin siya. Nahihirapan naman si Han Sojin. Bumalik sa nakaraan. May nakabitay at nanay niya pala ito. May nagsasalita at sabi niya na, baliw ang nanay ni Han Sojin dahil bakit niya iniwan ang kanyang anak at sundan ang asawa niya. Nakakawalang hiya ito. Meron siyang nakakabighaning ganda, at gusto niya makipaglaro sa kanya ng onti. Hinawakan ng lalaki ang muka ni Han Sojin at sinabi na, anong gagawin nila sa bata? Baka maging katulad siya ng nanay niya kaya baka pwede nilang subukan na palakihin siya. Bumalik na sa present, at nasa iisang sulok si Han Sojin. Sabi ni Han Sojin na papatayin niya silang lahat. At dito nagtapos ang pangatlong parte. Like, share, and subscribe para updated kayo sa mga susunod na chapter ng Record of the War God. Salamat!